Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Magkakasunod na putok, pumalangaw sa Senado mga nagtangkang pumasok, patuloy na tinutukoy. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Naging marahas ang mga kaganapan sa loob ng Senado kagabi. Umalingaw-ngaw sa loob ng gusali ang sunod-sunod na putok ng baril pasado alas 7:40 ng gabi. Pero hindi pa malinaw hanggang sa kasalukuyan kung sino-sino ang mga nagbarilan. Bago naganap ang insidente, naglabas ng pahayag sa social media si Senator Bato de la Rosa pasado alas 5:30 ng hapon. Sinabi nitong nakatanggap siya ng impormasyon na may mga operatiba mula sa PNP, CIDG at NBI na magtutungo muli sa Senado para siya ay arestuhin. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ang desisyon ng Korte Suprema na hindi muna maglabas ng temporary restraining order kaugnay ng pagkwestiyon ni De La Rosa sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pagkatapos namang suspendihin ang sesyon ng Senado, nakatakda namang magsagawa ng caucus ang miyembro ng Senate Majority Bloc kaugnay ng inaasahang pagdating ng articles of impeachment mula sa Kamara. Pasado alas 7 ng gabi, isinailalim muli sa lockdown ng Senado kung saan makikitang naka-full battle gear na ang mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms. Kasabay nito, lumabas si De La Rosa mula sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano at sumakay ng elevator para bumaba sa ground floor ng gusali. Ito na ang huling pagkakataon na nakita ng media si De La Rosa bago naganap ang putukan. Bukod dito, mayroon ding ulat na may nagbabarena sa pader ng unang palapag ng gusali mula sa bahagi ng GSIS building. Samantala, matapos ang barilan, sinabi naman ni Senate Secretary General Mark Mendoza na wala namang nasaktan sa naturang insidente. Ayon kay Mendoza, posibleng mga tauhan ng NBI ang nagtangkang pumasok sa loob ng Senado, bagay na pinabulaanan ni NBI Director Melvin Matibag at iginiit na wala silang isinagawang operasyon para arestuhin si De La Rosa. Dagdag pa nito, may usapan sila ni Cayetano na hindi papasok ang NBI sa Senado hanggat walang malinaw na koordinasyon sa lahat ng kinauukulang ahensya. Naglabas na rin ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng shooting incident at nilinaw na wala rin siyang kautusan para arestuhin si De La Rosa. Dumating din sa Senado si DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. para tiyakin ang kaligtasan ng mga tao sa loob ng Senate building. Bago naman mag-alauna ng madaling araw, kinumpirma ni Attorney Israelito Torion na nasa maayos silang kalagayan ni Senator Bato. Naglabas siya ng larawan kasama ang senador at iba pang mga tauhan habang nasa loob ng gusali upang patunayan aniya na hindi diversionary tactic ang nangyaring shooting incident. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ng NBI, DILG, PNP at maging ang Senado kaugnay ng nangyaring putukan sa loob ng Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas on Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, NGCP, tiniyak na normal na ang supply ng kuryente sa buong Pilipinas ngayong weekend. Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines na normal ang supply ng kuryente sa Luzon, Visayas, at Mindanao ngayong weekend. Ito ay sa kabila ng mga serye ng grid alert na ipinalabas nito ngayong linggo kung saan ilang beses itong naglabas ng yellow at red alert dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente. Paliwanag ng NGCP, dahil sa mababang demand tuwing weekend, nagkaroon ng sapat na supply upang makapag-export pa ng kuryente mula Luzon patungong Visayas. Nasa ilalim din ng normal condition ang power operation sa Visayas at Mindanao. Sa ganitong paraan ay nananatiling matatag ang supply ng kuryente ngayong weekend, maliban na lamang kung magkaroon ng biglaang pagtaas ng demand o hindi inaasahang aberya sa mga planta ng kuryente. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.